Nasabi ko lang sa mga ating mga pulis at kasama na sa inyo, let's just do the right thing. Ano? Alam naman natin, sir, kung ano yung tama rito at hindi naman tayo train dyan sa academy to do what is wrong and what is illegal. At ang sinasabi ko lang, General, umiikot yung mundo eh. Alam nyo itong si President Duterte, nakapwesto siya ngayon. Eh malay natin yung susunod na makakapwesto. Eh ang prioridad naman ay human rights at mag-conduct naman ng mga investigasyon. By then, retired na kayo at buksan itong mga kaso na ito, nakatiwangwang yung ating mga pulis. Yung mga nanlaban na yan, pagka binuksan ho yan at isang honest to goodness investigation, kailangan properly yung operation talaga at otherwise, sila rin naman nanagot long after yung mga commanders nila ay nag-retire na, nawala na, ito yung mga nag-guarantee sa kanila, sagot ko kayo. Walang mangyayari sa inyo habang kami nakapwesto. Yun nga lang, hindi sila habang panahon nakapwesto. And the history ng mga tropa natin is replete with such examples. Ano? Yun lang mga military escorts ni Ninoy. Nakulong yun ng mga 3 decades eh. Yung mga enlisted. Pero yung mga boss ba nila nakulong? Hindi. Ganon din, ginaranti rin yan sila na kami bahala sa inyo, wala mangyayari sa inyo. And ito, just recently, yung mga na-involved dun sa chopper scam, dun sa dating Chief PNP, pirma rin yung mga members ng BAC, thinking areglado sila ng commander nila. Pero nung nagka-imbestigahan, laglaga na. Ngayon may kaso sila. So kumbaga, ganon eh. Kaya nga, hindi tayo maliligaw, General, kung tama yung ating, regular yung ating mga operations, kung properly yung pagkandak ng operations, so hindi tayo mapapahamak.